Disyembre 2, 1970, isa ang formal na pagtatatag ng United Arab Emirates na sana isang masayang araw para sa kanila. Pero 2 araw lang bago nun, may masamang ginawa ang Iran, naging dahilan para ituring ng UAE ang Iran bilang mortal na kaaway. Sa umaga ng Nobyembre, 30 lumapag ang mga puwersa ng Iran sa Abu Musa, Greater Tony at Lesser Tournament. Inangkin ng UAE ang mga islang ito. Nang sakupin ng Iran, pinalayas nilang mga lokal na Arab, winasak ang istasyon ng pulis at paaralan, at idineklarang teritoryo ng Iran ang mga isla. Halos lahat ng kapitbahay ng Iran ngayon ay labis na galit dito. May 2 dahilan dito. Una ay ang malinaw na alitan ng Shia at Sunni. Pangalawa, ginagamit ng Iran ang pagkakawatak-watak para makamit ang masamang layunin nila. Wala akong pakialam kung pigilan ng YouTube ang video na ito dahil ayaw nito sa mga paksang tungkol sa digmaan, ibubunyag ko pa rin ang katotohanan. Maliban na lang kung mapipilitan mong maging patas ang YouTube sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. Salamat. Pagkatapos magsimula ang sigalot ng Iran at Israel, may ginawa ang Iran na hindi inaasahan ng marami. Umatake ito sa kapwa bansang Muslim. Pero pagkatapos ay natuklasan nilang pagkakahati ng Shia at Sunni, ang kwento na ipinakita sa mundo bilang tunay na dahilan ng mga sigalot. Ang ugat ng sigalot na ito ay nagsimula sa isang pagkakahati noong ika-7 siglo. Matapos mamatay si Propeta Muhammad, naging mabigat ang tanong. Sino ang susunod na mamumuno sa mga Muslim? Isang grupo ang naniniwalong si Ali ibn Abi Talib, pinsan at manugang ng propeta, at ang kanyang mga inaapo lang ang dapat mamuno. Ang grupong yon ang tinawag na Shia. Pero marami sa kasamahan ng propeta ang naniniwala na dapat itong pagpasiyahan sa pamamagitan ng konsultasyon. Iginit nila ng kalipa, ang pinuno ng pamayanang Muslim ay dapat mapili sa pamamagitan ng pagkakasundo ng mga pinakaiginagalang na miyembro ng lipunan. Hindi ito dapat nakabatay sa angkan o mana, kundi sa kolektibong pasya. Pagkatapos ng prosesong iyon, si Abu Bakr, malapit na kasamahan at biyena ng propeta, ang naging unang kalipa. Ang mga sumunod sa desisyong ito at sa piniling pamumuno ay kilala ngayon bilang Sunni Muslim. Ang hidwang yon, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, ay hindi talaga na-resolve at ilang siglo ring naging pangunahing usaping teolohikal. Noong ika-16 na siglo, idineklara ng dinastiyang Safavid ang Iran bilang opisyal na estadong Shia. Hindi lang panrelihiyon ang dahilan. Estratehiko rin ito. Nais nilang magkaroon ng pampulitikang paghihiwalay mula sa makapangyarihang Sunni na Imperyong Ottoman na katabi lang nila. Simula noon, ang pagkakakilanlang sektaryan ay lumampas na sa usaping pananampalataya. Naging kasangkapan nito ng pamamahala ng estado at pampulitikang tunggalian, at nagpatuloy ang ganitong dinamika sa halos 500 taon. Sa kasalukuyan, tinatayang 85 hanggang 90% ng mga Muslim sa mundo ay Sunni. Ang mga Shia Muslim ay bumubuo lamang ng 10 hanggang 15% sa buong mundo. May malinaw lamang silang karamihan sa Iran, Iraq at Azerbaijan. May malalaking minoryang Shia rin sa Lebanon, Yemen, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Pakistan at Afghanistan. Mula 1,900 at 79, itinuring ng Iran ang sarili bilang tagapagtanggol ng Shia sa buong mundo ng Muslim. Nagkamit sila ng suporta, pero hindi ito sapat, kaya gumamit sila ng matalinong taktika. Ipinakita nilang sarili bilang tinig ng mga inapi laban sa impluwensya ng kanduran at Arabong bansa sa Gulpo. Nagbigay ito sa Iran ng ideological na impluwensyang mas malawak kaysa sa ipinahiwatig ng laki nito. Ngunit ito rin ang pinakamalaking sumpa nila. Noong Hulyo 31, 1987 at 87 sa Hajj sa Mecca, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga Iranian peregrino at Saudi security forces. Mahigit 400 ang namatay sa sagupaan matapos magsagawa ng hindi autorisadong protesta ang mga Iranian habang Hajj. Ayon sa ulat, nagpoprotesta sila laban sa US at Israel. Nagdulot ito ng kaguluhan at stampede. At ang insidenteng ito ay sumira sa relasyon ng Saudi at Iran. Sinira ng mga Iranian ang mga embahada sa Tehran bilang ganti, isa sa pinakamalalang tensyon noon. Hindi lang politika ang tunggalyan nila, may mas malaki pa silang pinag-aagawan. Gusto nilang kilalanin bilang tunay na leader ng mundong Islamiko. Ang Saudi Arabia ang may kontrol sa 2 banal na mosque sa Mecca at Medina, kaya't natatangi ang relihiyosong autoridad nito sa paningin ng mundong Sunni Muslim. Nang igit ng Iran, matapos ang 1,900 at 79 na kinakatawan nito ang buong pandaigdigang pamayanang Muslim, nakita ito ng Riyadh bilang direktang hamon sa lehitimasyon nito. 2 bansa, magkaibang ideolohiya,
parehong nag-aangkin na kinatawan ng Islam. Pero lampas ito sa ideolohiya lang. Nang magdigmaan ang Iran at Iraq noong dekada 80, nagbuhos ang Saudi Arabia ng 10 bilyong dolyar para suportahan ang digmaan ni Saddam Hussein, partikular upang pigilan ang pagkalat ng revolusyonaryong ideolohiya ng Iran sa mundo ng mga Arabo. Ang pinakakinatatakutan ng mga Saudi ay ang 10% ng populasyon na mahalaga sa kanilang katatagan. Ang minoren Shia sa Saudi Arabia ay tinatayan 10 hanggang 15% ng populasyon at nakasentro sa silangang lalawigan at Khatif. Hindi ordinaryong rehiyon ang silangang lalawigan dahil dito makikita ang karamihan ng langis ng Saudi Arabia. Matagal nang pinaghihinalaan ng Riyadh na may impluwensyang Iran sa Shia at sinuportahan ng kaguluhan sa Khatif at paligid na sa esensya ay sinusubukang pahinain ang kaharian mula sa loob. Nauwi yon sa hayagang krisis noong 2016 nang bitain ng Saudi Arabia ang Shia klerigo na si Namir al-Namir. Matapos ang insidente, sinalakay ng mga protester sa Iran ang embahada ng Saudi sa Tehran. Pinutol ng Saudi Arabia ang diplomatikong ugnayan at sinundan ito ng ilang kaalyado nila. 7 taon nang walang formal na relasyon ng dalawang bansa. Matagal nang alalahanin ng Saudi ang ekonomiya. Ang kinabukasan ng Saudi Arabia ay nakatuon sa Vision 2030 planong gawing global na sentro ng pamumuhunan at turismo ang kaharian at humiwalay sa pagdepende sa langis. Gagana lang planong yon kung matatag ang rehiyon. Ang mga pag-atake ng Iran sa infrastruktura ng enerhiya ng Saudi na nangyari noong 2019 at muli noong 2026 ay tinitingnan sa Riyadh bilang sinadyang pagtatangka na hadlangan ng ekonomikong pagbabago ng Saudi Arabia bago ito magtagumpay. Pinakakinatatakutan ng Saudi ang demonyo ng Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Saudi na kung magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran, susubukan din nila magkaroon nito. Pagsapit ng 2026, naitaas na ng Iran ang pagpayaman ng uranium nito sa halos antas ng sandatang nuklear. At ang pag-unlad na yon ang naging pinakamalaking salik na nagtutulak sa mga desisyon ng depensa ng Saudi. Biglang may tagapamagitan na dumating para pagayusin ang Saudi at Iran. Noong 2023, pinamagitan ng Tsina ang Beijing Agreement sa Saudi Arabia at Iran na muling nagbalik ng kanilang diplomatikong ugnayan matapos 7 taong pagkakahiwalay. Noong Abril 2025, lumipad sa Tehran ang ministro ng depensa ng Saudi, Khalid bin Salman, at nakipagkita kay kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. Mukhang mas gusto ng parehong panig ang kontroladong tunggalian kaysa hayagang labanan. Mahalagang malaman ang pananaw ng Iran sa Saudi Arabia dahil may 2 panig ang tunggalian. Hindi itinuturing ng mga pinuno ng Iran ang sarili nilang agresor. Ipinapakita ang Saudi Arabia bilang alyadong monarkiya ng US na matagal nang sumusuporta sa mga grupong ekstremista sa buong reyon at aktibong nagsikap na paligiran ang Iran. Matinding hinala sa magkabilang panig ang dahilan kaya hirap magtagal ang diplomatikong kasunduan. Iyan din ang nangyari. Pagkatapos ng pag-atake ng US at Israel sa Iran noong Pebrero 2026, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil at drone sa mga lungsod ng Saudi na ginit nilang pinadadali ng kaharian ang mga operasyong militar ng kanluran sa reyon. Lahat na naitayo muli dahil sa Beijing Agreement ay agad bumagsak. Ngunit isa sa matitinding kaaway ng Iran ay nagbubuo ng dugo ng milyon-milyon sa loob ng 8 taon. Hindi lang ilang araw o linggo. 8 taon nagtagal ang matinding digmaan ng Iran at Iraq. Nagsimula ang digmaan noong 1900 at 80 at pumatay ng mahigit 1,000,000 tao. Parehong labis na napinsala ang magkabilang panig. Sa kabila ng kasaysayang yon, noong 2003 ay tila ibinigay sa Iran ang lahat ng maaari nitong mapanalunan sa larangan ng digmaan. Kakaiba ang posisyon ng Iraq sa tunggaliyang ito dahil hindi lang ito kapitbahay na takot sa Iran, ito rin ang pinakamalalim na napasok ng Iran. Nang salakain ng US ang Iraq at buwagin ng estruktura ng kapangyarihan, tinanggal din ito ang natatanging pumipigil sa Iran sa kandurang hangganan. Ang sumunod dito ay tinutukoy ng mga nasyonalista ng Iraq bilang isang palihim na pananakop, hindi sa pamamagitan ng mga tangke at sundalo, kundi sa pamamagitan ng politika, pera, mga milisya at relihiyon. Ngunit, ang talagang nagpapakomplikado sa sitwasyon ng Iraq ay ramdam sa lahat ng komunidad ang pagkamuhi sa impluensya ng Iran. Bago natin pag-usapan yan, sa tingin ko mahalagang talakayin kung paano naapektuhan ng kasalukuyang digmaan ng Iran ang mundo sa paligid natin. Malaki ang itinaas ng ginto at pilak nitong nakaraang linggo sa isang kapaligiran ng matatag na paglago ng nominal GDP na inaasahang tataas ng 75% mula $20 trilyong noong 2020 hanggang 35 trilyon pagsapit ng 2027 na sinamahan pa ng mas mataas na struktural na inflation na nasa paligid ng 4%. Binibigyang diin ni Hartnett ang malalakas na salik na pabor sa mga kalakal,
kabilang na ang mga mahalagang metal. Kaya naman, nais naming ibahagi sa inyo ang isang bagong kumpanya na ang pagkakaayos ng pagmamay-ari ay dapat bigyang pansin. May 30% ng shares ang board, pamunuan at malalapit na kasamahan. At 30% sa mga institusyonal na mamumuhunan, kaya 60% ay hawak ng matatag na mga may hawak na nagpapakita ng kumpiyansa sa pananaw. Unang beses naming ipapakita ito sa channel na siya ring sponsor ng video, Canadian Goldfields Discovery, ticker CGMXF. Makikita ito sa mga brokerage gaya ng Fidelity, Schwab, Interactive Brokers at E-Trade. Para sa akin, mahalaga ang 4 na tema sa paggawa ng due diligence at pagsaliksik sa Canadian Goldfields Discovery Corp. Impresibong management team, ginto project sa top jurisdiction na matagal nang di nadidrill, aprobado na para sa drilling na magsisimula pa lang, maagang yugto, 30% pagmamayari ng insider/management, at 30% pagmamayari ng mga institusyonal na mamumuhunan. Ang Northwestern Ontario ay Tier 1 na jurisdiksyon at pinagmulan ng mahigit 200 milyong troy ounces ng makasaysayang produksyon ng ginto mula sa mga kampong Red Lake, Timmins, Hemlo at Musselwhite. Walang utang at may 4.5 M Canadian dollars na cash ang Canadian Goldfields Discovery, kumpleto sa permit at magsisimula na ang kanilang unang drill program. Hindi pa nadridrill ang proyekto gamit ang makabago, sistematiko at koordinadong paraan. Ang dating mga gawa ay bahagya pa lang nasuyod ang 14 na kilometrong sistema. Ito ang unang totong pagsilip sa proyekto. Nitong nakaraang linggo, bumagsak ang presyo ng langis habang nagsimulang umarangkada ang malawak na sektor ng mga gold stock. Mag-research tungkol sa Canadian Goldfields Discovery, ticker CGMXF. Mga 60% ng populasyon ng Iraq ay Shia. Marami sa mga partidong pampolitika at armadong grupo ngayon ay nangihibabaw sa politika ng Iraq, ang may direktang ugnayang pinansyal at organisasyonal sa Tehran at IRGC. Dahil dito, sabay-sabay na naiimpluwensyahan ng Iran ang patakarang panlabas, seguridad at enerhiya ng Iraq. Ang pinakalantad na instrumento ng impluwensya ngayon ay ang Popular Mobilization Forces o PMF. Binububuo ito ng karamihang Shia militia na nabuo para labanan ng Islamic State. Malaki ang papel nila sa pagkatalo ng ISIS. Pero pagkatapos ng labanan, hindi sila nabuwag at naging bahagi ng sentro ng kapangyarihan sa Iraq. Pero marami sa kanila ay sumusunod sa utos ng Tehran kaysa sa punong ministro ng Iraq. Noong 2026, isinama sa US National Defense Authorization Act na ang seguridad na tulong ng Amerika sa Iraq ay nakadepende sa pagpigil ng pamahalaan ng Iraq sa mga milisya. Yung mga walang kinalaman dito ang nadadamay at nasasaktan sa labang politikal na ito. Ang minoryang Sunni sa Iraq ay takot, habang ang mga milisyang suportado ng Iran ay pumapasok sa mahahalagang rehiyon. Iniisip nilang ginagamit ng Tehran ang pagkakakilandang sektaryan para itulak palabas ang mga Sunni sa mga lugar na iyon. Para sa kanila, ang pakikialam ng Iran ay usapin ng buhay at kamatayan, hindi lang politikal. Sa mga Shia ng Iraq, mas hati ang opinyon kaysa sa iniisip ng iba. Maraming Shia sa Iraq, kabilang ang grupo ni Mukhtar al-Sadr, ay tumatanggi sa modelo ng pamahalaan ng Iran. Ayaw nilang gayahin ang sistema ng Iran sa Iraq. Direkta ang kanilang posisyon. Inaakusahan nilang Iran na ginagawa ang Iraq bilang pandaigdigang pamilihan ng mga produkto nito at isang larangan ng digmaan para sa mga giyera nito. Pinagdurugtong sila ng mga bagay na pare-pareho nilang inaasahan para mabuhay. Sa 2026 ginagamit na ng Iran ang tubig at gas bilang pampulitikang pananakot. Paulit-ulit nilang nilimitahan ang pagpasok ng tubig at binawasan ng gas na inaasahan ng Iraq para sa kuryente. Nagkaroon ng brownout, kakulangan sa tubig, at malawak na protesta laban sa Iran sa mga lungsod ng Iraq. Makatarungan ang pakikipaglaban sa mga dati ng kaaway. Ngunit ang pinakakalokohang bagay na magagawa ng isang bansa ay gawing kaaway ang isang kaibigan. Ang relasyon ng Qatar sa Iran ay palaging naiiba kumpara sa ibang mga bansang nasa Gulpo. Habang kaaway ng Saudi Arabia at UAE ang Tehran, ibang landas ang pinili ng Qatar. Sinubukan nitong manatiling neutral, panatilihing bukas ang komunikasyon, at iposisyon ang sarili bilang tagapamagitan. Sa loob ng dekada, epektibo ang estratehiyang yon dahil sa praktikal na dahilan. Magkasalo ang Qatar at Iran sa pinakamalaking offshore gas field sa mundo, North Dome para sa Qatar at Satpars para sa Iran. Ang pinagsasaluhang yaman ay nag-obliga sa kooperasyon sa enerhiya ng dalawang bansa. Hindi ito opsyonal. Hindi mo pwedeng kalabanin ang bansang kasama mo sa pinakamahalagang yaman. Nasubok ng husto ang luhikang iyon noong 2017
nang nagpatupad ng ganap na blockade laban sa Qatar, ang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Egypt. Bahagi ng mga paratang nila laban sa Doha ang pagiging masyado nitong malapit sa Iran. Ang naging tugon ng Qatar ay mas lalo pang pinalalim ang kanilang relasyon dahil sa pangangailangan. Binuksan ng Iran ng himpapawid at daungan para sa eroplano, barko ng Qatar at nagpadala ng pagkain nung blockade. Nagbigay ito sa Qatar ng dahilan para manatiling konektado sa Tehran kahit matapos ang blockade noong 2021. Matapos ang krisis, mas ginampanan ng Qatar ang pagiging tagapamagitan. Tinanggap nito ang 2015 Iran nuclear deal na nawagan ng dialogo sa rehiyon sa halip na komprontasyon at pinanatili ang maayos na ugnayan sa Tehran habang lahat ng iba pang bansang Gulpo ay kumikilos sa kabaliktarang direksyon. Buong paniniwala ng Qatar na ang tiwalang binigay ng Iran ay nagbibigay dito ng espesyal na halaga sa rehiyon. Noong 2025, nabasag ang paniniwalang iyon. Ang pag-atake ng Israel sa South Qatar gas field ng Iran ay nagdulot ng banta ng pagganti ng Iran na walang pinipiling kalaban o neutral. Kahit matagal nang umiwas ang Qatar na maging kaaway ng Iran, napasama pa rin ito sa pinupuntirya. Noong Marso 18, 2026 tinamaan ng mga long-range missile ng Iran ang Ras Laffan Industrial City. Ito ang pinakamalaking LNG facility sa mundo at pangunahing bahagi ng ekonomiya ng Qatar. Nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake at naputol ang 17 hanggang 20% ng global LNG supply. Napilitang magdeklara ng force majeure ang Qatar Energy. Para sa bansang yaman at pandagdigang kahalagahan nito, ay halos nakasalalay pa rin ang buo sa infrastrukturang iyon. Hindi lang ito pag-ataking militar, kundi pag-atake sa pag-iral ng Qatar bilang makabagong estado. Mabilis at kakaiba ang tugon ng Qatar na yon kumpara sa dati. Noong Marso 11, 2026, idineklara ng Doha na persona non grata ang lahat ng mga atasing militar at pansiguridad ng Iran sa embahada ng Iran at pinaalis sila sa bansa sa loob ng 24 na oras. Inihayag ng serbisyong pangsiguridad ng Estado ng Qatar ang pag-aresto sa 10 katao mamamayan at residente na miyembro ng 2 silulang konektado sa IRGC sa Qatar. Ito ang unang pagkakataon na hayagang inamin ng Qatar na may mga proxy ng Iran na nag-ooperate sa loob ng kanilang sariling populasyon. Ayon sa punong ministro ng Qatar, planado at sistematiko ang pag-atake ng Iran sa mga kapitbahay sa Gulpo at winasak nito ang ilusyon ng diplomatikong immunity ng Qatar. Ang pinakakakaibang kaaway ng Iran ay UAE, isang bansang wala pa nung nagsimula ito. Laging may pangunahing kontradiksyon ang relasyon ng UAE at Iran. Ang Dubai ay isa sa pinakamalalaking sentro ng kalakalan para sa mga negosyanteng Iranian at pagpapadala ng mga kalakal sa loob ng mga dekada. Malaya ang pagpasok ng pera, produkto, at mga network ng negosyo ng mga Iranian sa Dubai. Laging itinuturi ng Abu Dhabi na may hawak ng seguridad ng UAE na ang Iran ay isang tuwirang estratehikong bantak. Ang pagkakating yon sa pagitan ng realidad ng ekonomiya at alalahanin sa seguridad ang siya nagtakda ng posisyon ng UAE sa loob ng maraming taon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng politika, may sugat sa teritoryo na hindi kailanman gumaling. Noong Nobyembre 30, 1971 araw, bago formal na itatag ang UAE bilang isang bansa, sinakop ng puwersang pandagat ng Iran ang 3 isla, Abu Musa, Greater Tomb at Lesser Tomb. Pinalayas ng Iran ng mga Arabo, winasak ang istasyon ng pulis at paaralan, at idineklarang teritoryo ng Iran ang mga isla. Sa loob ng ilang dekada, nanhiniling ng UAE na dalhin ang alitan sa International Court of Justice. Paulit-ulit tumanggi ang Iran at iginiit na bahagi ng kanilang teritoryo ang mga isla. Sa UAE, higit pa ito sa kasaysayan. Isa itong hindi pa nareresolbang okupasyon. Suportado ng UAE ang mga parusa sa Iran at sumali sa koalisyong Saudi sa Yemen laban sa mga Houthi. Gumastos pa ito ng bilyon-bilyon para sa mga sopistikadong air defense system na partikular na ginawa para labanan ng banta ng mga misil ng Iran. Ang mga pag-atake ng Houthi mula Yemen ay nakakabahala dahil tinatarget nila ang transportasyon at logistics ng ekonomiya ng UAE. Noong 2026 ang UAE ang pangunahing target sa Gulpo. Tinamaan ng Iran ang Burj Al Arab, Dubai International Finance Center, Jebel Ali Port, Ruwa East Refinery, at Fushara Petrochemical Complex. Hindi ito mga random na target. Sila ang pundasyon ng pagkakakilanlan ng UAE bilang global na sentro ng pananalapi at kalakalan. Inakusahan ng IRGC ang UAE sa pagpapadali ng mga operasyong militar ng US at ginamit ito bilang dahilan, kaya inilabas ng UAE ang pinakamalakas nilang sandata. Walang pinaputok na bala, pero mas malaki ang pinsalang nagawa nito sa Iran
kumpara sa nagawa ng Iran sa UAE. Noong Mayo 1, 2026 inihayag ng UAE ang paglabas nito sa OPEC dahil sa pagkagambala ng digmaan sa kanilang estratehiyang enerhiya. Ang pag-alis ng UAE sa OPEC ay hindi lang hakbang sa enerhiya, kundi senyales na nagsisimula ng mabiyak ng digmaan ang isa sa pinakamakapangyarihang alyansang pang-ekonomiya sa mundo. Sa maikling panahon, hindi naman ganong nagbago ang sitwasyon dahil sa pag-alis. Ang digmaan mismo nakapagdulot ng pinsala. Bumaba ng 27% ang kabuang produksyon ng OPEC sa 20.79 milyong bariles bawat araw noong Marso ng 2026 dahil sa pressure sa kipot ng Hormuz at pag-atake sa infrastruktura ng UAE, hindi nila kayang dagdagan ng produksyon. Kaya kakaunti lang ang nagbabago sa OPEC na yon. Sa kalaunan, kapag naging stable na ang sitwasyon, malaya na mag-produce ang UAE ng walang kwota at target nilang gawing 5 milyong bariles kada araw ang produksyon. Kapag pumasok sa merkado ang ganong karaming langis ng walang limitasyon, maaring bumaha ang supply sa buong mundo, bumaba ang presyo ng langis, at humina ang kontrol ng OPEC sa presyo na matagal na nilang pinanghahawakan. Para sa Iran, masama ang ganitong sitwasyon. Pinipilit ng parusa at gasto sa digmaan ng kanilang ekonomiya at umasa ng malaki ang ekonomiya nito sa kita mula sa langis para gumana ang bansa. Sa panahong bagsak ang presyo ng langis dahil malayang nagpuproduce ang UAE at sira ang OPEC, siguradong maapektuhan ng pananalapi ng Iran, lalo na't kailangan nila ito. May mga analis na nagsasabing, ang pag-alis ng UAE ay simula ng katapusan ng OPEC bilang epektibong kartel. Isa ito sa matagalang epekto ng kaguluhang piniling palalain ng Iran. Umalis ang UAE sa OPEC bilang parusa sa Iran. Pero alam mo ba ang ginawa ng Kuwait? Inaresto nila ang mga photographer. Noong 2003 inaresto ng mga autoridad ng Kuwait ang isang IRGC spy cell sa panahon ng pananakop ng US sa Iraq. Nagmamanman sila at kumukuha ng litrato ng mga base militar ng Amerika sa Kuwait. Ipinapadala ang datos ng galaw ng tropa sa Tehran. Noong 2015, dumating ang tinaguriang Abdali Cell. Nasamsam ng mga puwersa ng seguridad ang 19 na tonelada ng bala, 100 at 44 kilo ng pampasabog at 68 kilo ng TNT na lahat ay konektado sa IRGC at Hezbollah. Ayon sa interogasyon, plano ng grupo na pabagsakin ng panlipunan at pang-ekonomiyang pundasyon ng bansa. Noong 2026 umulit ang parehong pattern. Noong Marso 25, inanunsyo ng Ministry of the Interior ng Kuwait ang pag-aresto sa network na konektado sa Hezbollah na nagbabalak pumatay ng matataas na opisyal at nagre-recruit ng mga tao para sa mga operasyong sabotahe. Kasama sa grupo ang 5 Kuwaiti at isang nabawi ang pagkamamamayan. 14 pang karagdagang suspek, kabilang ang mga mamamayan ng Lebanon at Iran, ay nakatakas na bago pa man maisagawa ang mga pag-aresto. Noong Abril 2026, tinamaan ng mga pag-atake ng Iran ang Al-Ahmadi Refinery at Desalination Plant. 4 na sundalo at 6 na sibilyan ang namatay. Tinama ng Iranian drone ang Kuwait Petroleum Corporation. Nanawagan ng gobyerno ng agarang tigil putukan at kiniwestiyon ng pulisya ng GCC tungkol sa Iran. Ang lokasyon ng Kuwait, malapit sa katimugang Iraq na maraming milisyang suportado ng IRGC, ay naglalagay dito sa mas lantad na posisyon. Ginagawa nitong natural na target ang Kuwait para sa mga patago at asimetrikong pag-atake na kinadalubhasaan ng Iran. Palaging nag-iingat ang Kuwait sa pakikitungo nito sa Iran. Habang mahigpit ang Saudi Arabia at UAE, nanatili ang Kuwait sa diplomatiko at ekonomikong ugnayan sa Tehran, habang sumusunod din sa mga parusa ng US at UN. Para sa isang maliit na bansang katabilang ng mga reyong kontrolado ng IRGC sa Timog Iraq, ang balanse na yon ay hindi lang patakaran sa panlabas. Isa itong estratehiya para sa kanilang kaligtasan. May dahilan din ang Kuwait sa loob ng bansa para mag-ingat. Tinatayang isang kapat ng kanilang populasyon ay Shia. Dahil dito, nagiging maingat ang pamahalaan sa kung paano tatanggapin ng kanilang mamamayan ang kanilang posisyon tungkol sa Iran. Isa pang maliit na kaaway ng Iran ay ang Bahrain, na tinawag ng mga lider ng Iran na ika-14 na lalawigan nila. Naiba ang kalagayan ng Bahrain kumpara sa ibang estado sa Gulpo. Ang banta ng Iran ay hindi lang panlabas, kundi dumadaloy din sa gitna ng lipunang Bahraini. Bahrain ay isang maliit na kaharian sa isla na pinamumunuan ng Sunni royal family. Ngunit humigit kumulang 65 hanggang 75% ng populasyon ay Shia. Ang katotohanang demograpiko na yan ang naging dahilan kung bakit tinitingnan ng Bahrain ang Tehran hindi lang bilang karibal sa rehiyon, kundi bilang isang banta sa kanilang pag-iral. Itinuturing ito ng mga leader ng Iran bilang ika-14 nilang lalawigan. Ang takot sa Bahrain ay dahil sa tunay na pangyayari. Noong 1981 sinuportahan ng Iran ang tangkang kudeta laban sa gobyerno ng Bahrain gamit ang grupong Islamic Front for the Liberation of Bahrain, 2 taon matapos ang revolusyon sa Iran.
Nabigo ang plano, pero nagdulot ito ng permanenteng pagdududa na humubog sa pulisya ng Bahrain. Pagkatapos ay dumating ang 2011. Noong Arab Spring, nagkaroon ng malalaking demonstrasyon sa Bahrain na humihiling ng reforma sa politika. Ang gobyerno, na sinuportahan ng Peninsula Shield Force na pinamumunuan ng Saudi, ay dinurog ang kilusan at inilarawan ang buong pag-aalsa bilang isang tangkang subversibo na suportado ng Iran sa halip na isang lokal na protesta sa politika. Pinalala ng desisyong iyon ang hidwaang sektaryo at ginawang tila pagtataksil sa bayan ang pagsalungat sa gobyerno na parang pabor sa dayuhan. Tahanan din ng ikalimang fleet ng US Navy ang Bahrain. Tulad ng nahulaan mo, nagiging pangunahing target ang Bahrain kung umatake ang Iran sa mga ari-arian ng Amerika sa Gulpo. Hindi lang ito teora. Hinuhubog nito ang mga pasya ng Bahrain sa seguridad araw-araw. Noong 2026 nagkatotoo ang mga pangamba. Na-intercept ng Bahrain ang higit 600 at 50 Iranianong missile at drone, kabilang ang mga tumarget sa punong himpilan ng ikalimang fleet at mahahalagang tunawan ng alumino. Nagpatupad ang gobyerno ng pinakamatinding panloob na pagsupil ito hanggang ngayon. Simula Pebrero 28, 2026, inaresto ng mga otoridad ang mahigit 200 katao, karamihan Shia, dahil umano sa pagkiling sa Iran. 14 ang kinasuhan ng paniniktik para sa IRGC dahil umano sa pagbubunyag ng lihim ng Estado at pagtanggap ng military training sa Iran. Ayon sa pamahalaan, ilan sa kanilang mga mamamayan mismo ang nagpapadala ng mga ulat tungkol sa pinsala matapos ang pag-atake direkta sa militar ng Iran habang nagpapatuloy pa ang mga pag-atake. Noong Abril 27, 2026, binawi ng Bahrain ang pagkamamamayan ng 69 katao dahil umano sa pagsuporta sa mga mapanyarang kilos ng Iran. Nag-utos sila ng mas malawakang pagsusuri sa pagkamamamayan ng mga aktivistang pinaghihinalaang na impluwensyahan ng Iran. Para sa nagaharing pamilya Alo Khalifa, hindi lang ito isang issue ng panlabas na pulisya. Laban ito para mapanatili ang Estado habang may panlabas na puwersang gustong sirain ito mula sa loob. Bukod sa kasaysayan, relihiyon at politika, natatakot ang mga bansang Arabo sa Iran dahil sa lantad itong lakas militar at estratehikong kapangyarihan ng Tehran laban sa kanila. May estruktural na bentahe ang Iran na hindi pa lubusang napapawi ng kahit gaanong diplomasya o paggasta sa depensa. At noong 2026, naging malinaw ito sa mundo. Pinakamalakas dito ang heograpiya. Matatagpuan ang Iran sa hilagang baybay ng Kipot ng Hormuz, ang makitid na daan ng tubig kung saan dumadaan araw-araw ang 20 hanggang 30% ng langis ng mundo at malaking bahagi ng pandaigdigang LNG. Noong Marso 2026 nagpatupad ang Iran ng de facto na blockade at inutusan ng lahat ng barko na humingi ng pahintulot bago dumaan. Kaya halos tumigil ang trapiko. Naipit ang pagluwas ng LNG ng Qatar, kaya tumaas ang presyo ng Brent crude sa mahigit $100 at $20 bawat bariles. May limitadong bypass pipelines ang Saudi Arabia at UAE. Pero walang alternatibong ruta ang Kuwait at Qatar. Hindi na kailangang magpaputok ng misil ng Iran para magdulot ng matinding pinsalang ekonomiya. Ginamit lang nito ang lokasyon nito. Pagdating sa kaligtasan, umaasa ang mga bansang nasa Gulpo sa mga planta ng desalination sa baybayin para sa 70 hanggang 70% ng malinis nilang tubig. Lantad sa baybayin ng Gulpo ang mga plantang yon, kaya abot ng mga misil at drone ng Iran. Noong 2026, tinarget ng Iran ang ilang pasilidad at matagal na nilang sinusubukan ang mga sistema ng supply ng tubig ng GCC gamit ang mga operasyong cyber. Ang tuloy-tuloy na pagkaantala ay hindi lang abala, kundi nagpaparalisa rin sa mga kabahayan, industriya at sektor ng langis at gas. Itinuturing ng mga tao sa Gulpo na ang pag-atake sa infrastruktura ng tubig ay digmaan laban sa sibilyan. Sa panig ng militar, ang mga numero ay nagsasabi ng isang napakabigat na kwento. Higit sa 2,500 ang ballistic missile stockpile ng Iran. Sa labanan ng 2026, halos agad na naitulak sa sukdulan ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng mga bansang nasa Gulpo dahil sa tindi ng papasok na putok. Nagamit na ng UAE at Kuwait ang 75% ng kanilang Patriot interceptor stock, habang 87% naman ang naubos sa Bahrain. Kailangan ng Arabong depensa ng 2.5 interceptor kada papasok na misil para mapanatili ang tamang pag-intercept. Ang bawat Iranian drone ay nakakahalaga ng $20,000. Ang mga Patriot missile na ginagamit para i-intercept ang mga ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $4 na milyong bawat putok. Pinapahina ng Iran ang budget ng depensa ng Gulf sa maliit na bahagi lang ng gastos na ginagastos nila. Kinailangan magsagawa ng emergency resupply ang US
para mapanatili ang depensa ng himpapawid ng Gulf, pero mas mahalaga ang usapin tungkol sa kapangyarihang nuklear. Sa kalagitnaan ng 2025, napaabot na ng Iran ang uranium enrichment sa halos weapons grade at may sapat na materyal para mabilis gumawa ng sandata. Malinaw na sinabi ng Tehran na hindi nila papayagan ng ganap na pagbuwag. Dahil dito, naging threshold nuclear state ang Iran. Direktang binago nito ang mga kalkulasyon sa labanan sa 2026. Umatras ang Estados Unidos at Israel mula sa isang buong kampanya sa lupa na nagbigay daan sa Iran na ipagpatuloy ang kanilang proxy at attrition strategy sa buong rehiyon. Nagtayo at nagpondo ang Tehran ng network ng armadong proxy group sa rehiyon. Hezbollah sa Lebanon, iba't ibang paksyon ng milisya sa Iraq na tinatawag na Popular Mobilization Forces, at ang kilusang Houthi sa Yemen. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, nakuha ng Iran ang kakayahang magpalawak ng kapangyarihan lampas sa sarili nitong mga hangganan, mag-pressure sa mga kariban na gobyerno, manggulo sa mahahalagang daanan ng dagat, at umatake sa mga infrastruktura ng enerhiya, habang formal na itinatanggi ang direktang pakikialam. Tinawag ni Haring Abdullah Dueg ng Jordan itong Shia Crescent, isang arko ng impluensyang Iranian mula Iran, tumatawid sa Iraq, Syria, hanggang Lebanon at Yemen. Para sa mga monarkya sa Gulpo, ito ang pinaka-nakakainis na bahagi. Nailagay ng Iran ang sarili nito sa posisyon para umatake at magdudot ng kaguluhan sa reyon habang tumataas ang gastos ng ganap na military na tugon laban dito. Ang arsenal nila ay nakakalat, nakatago sa ilalim ng lupa at tuloy-tuloy na napupunan ng lokal na produksyon. Samantala, napipilitan lang mag-react ang mga estado sa Gulpo habang Iran ang may kontrol sa sitwasyon. Kung makokontrol ng US at Israel ang Iran o mabubuhay pa ito, panahon lang ang makakaalam.